Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan ang pagpapadala sa ating emosyon ay may mabuti at masamang epekto sa ating buhay. Kadalasan kapag sumosobra ang ating nararamdamang galit ay may mga bagay tayong nagagawa na ni sa hinagap ay hindi mo akalain na magdadala pala sa iyo sa isang sitwasyon na kailanman ay hindi mo malilimutan. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Bern. 30 years old at kasalukuyang nakatira ngayon sa Maynila. Ang kwento po na nais kong ibahagi sa inyo ay istorya namin ang aking matalik na kaibigan noong ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Itago na lamang po natin sa pangalang Lucas ang aking kaibigan. Maaaring husgahan ninyo kami sa kwentong ito at masasabi na deserve namin kung ano man ang mga nangyari sa amin. Ngunit hindi ko naman ito nais ibahagi upang linisin ang aming pangalan. Nais kong i-share ang aming istorya upang magsilbing aral na rin sa mga taong nag-iisip ng paghihiganti sa kanilang mga nakakaaway sa masamang paraan. Noong nasa college pa kasi kami ni Lucas, ay kami yung matatawag na hindi belong sa anumang grupo sa university. Scholars kasi kami kaya parang wala kaming panahon na makipag-socialize dahil may mga grades kami na kailangang i-maintain. Bukod dito ay introvert din kasi kami at yung tipong na kung tawagin ay may sariling mundo. Paborito naming tambayan ang library dahil tahimik dito at napapanatag ang aming kaisipan. Ngunit dahil sa katangian naming ito, naging tampo lang kami ng tukso at kalaunan ay naging biktima ng bullying. Napakahirap po ng ganitong sitwasyon dahil hindi din naman kami makapagsumbong dahil sa takot. Tanging ang isa't isa ang naging sandalan namin sa tuwing nakakarinig kami ng hindi magandang salita o di naman kaya ay nakakaranas ng pang-aapi sa aming mga kaklase na feeling may-ari ng eskwelahan. Nandyan yung gagawin nila kaming utusan o di kaya naman ay harap-harapan kaming ipapahiya sa aming mga kaklase dahil sa mga naninilaw na uniforms namin. Ang nakakalungkot pa ay hindi lamang mga kaklase naming lalaki ang gumagawa nito. Mas malala pa nga ang nararanasan naming pang-aalipusta mula sa mga kaklase naming babae. Isa na nga sa kanila si Alexis. Hindi niya tunay na pangalan. Kilala siya sa aming pinapasukan bilang happy-go-lucky at mahilig sa party na ng mga babae. May mga usap-usapan din na madalas siyang sumama pa uwi sa mga lalaking kakikilala pa lamang niya sa mga club na kanilang pinupuntahan. Maganda naman kasi siya, sadyang masama lang ang ugali, palibhasa ay spoiled. Ang mga magulang niya ay madalas abala sa trabaho, kaya sinasabi ng iba na hindi siya nagabayan ng maayos ng mga ito habang lumalaki siya. Siya ang pinaka-leader ng grupo dahil may koneksyon ng kanyang magulang sa school. Kaya naman wala ding malakas ang loob na kalabanin siya. Kaya nga takot din kami ni Lucas na magsumbong dahil ayaw naming posibleng gamitin niya ang kanyang koneksyon upang mapagtanggol ang scholarship naming dalawa.
na siyang hindi naman namin pwedeng hayaan. Dahil ito lamang ang aming inaasahan upang makapagtapos ng aming pag-aaral. Masakit bang tanggapin para sa amin ay hinayaan namin ang lahat ng ginagawa nila. Nasa isip na lamang namin noon na darating din ang araw na makakarma sila sa kanilang ginagawa sa amin. Kahit na hindi kami kumilos. Pero dumarating talaga tayo sa punto ng ating buhay na kahit na anong pagpapasensya ang gawin mo ay may mga pagkakataon na mapapatid din ito. Nagkaroon kami noon ng isang importanteng project para sa isa naming major subjects. Pinagpuyatan talaga namin ni Lucas ito upang maaga kaming makapagpasa. O nga po pala, ang kurso namin ay related sa computer. Since wala kaming computer o laptop na sarili ay umaasa kami sa mga computer shop noon o sa library kapag gumagawa ng mga proyekto. Isa din po ito sa dahilan kaya maaga kaming gumagawa ng mga activities para hindi kami nagagahol sa oras. Lalo na at limitado lang din naman ang oras na aming maaaring i-google sa computer shops. Tuwang-tuwa pa kami dahil naipapasa na namin ito kahit may ilang araw pang natitira. Masaya kaming nagkukwentuhan ni Lucas habang papunta sa faculty upang kausapin ang aming sir nang bigla na lamang kaming harangin nila Alexis. Halos walang katao-tao sa hallway ng oras na yon dahil karamihan ay nasa kaklase pa. Ang iba naman na naroon ay umiiwas agad pagkakita pa lamang kina Alexis at sa kanyang grupo. Nakataas ang kilay nito na tinanong kung saan kami pupunta at ano ang aming gagawin. Sinagot naman namin agad sila dahil nung isang beses na natagalan kami sa pagsagot ay nabatukan at nasampal kami ng mga ito. Nagtinginan muna sila bago ngumiti ng pagkatamis-tamis sa amin. Hiningi nito ang USB na dala namin na siyang naglalaman ng aming proyekto. Nag-aalangan man kaming ibigay ay ginawa pa din namin ang kanilang gusto sa pagkakalang nais lamang nila itong kopyahin. Pagkaabot ko ng aming USB sa kanya ay nagulat ako nang bigla niya itong apak-apakan. Tinangka namin siyang pigilan pero hinawakan kami ng kanyang mga kagrupo habang tatawa-tawa pa mga ito sa ginagawa ng kanilang kaibigan. Tumigil lamang siya sa pag-aapak nang makitang sira na ang USB at hindi na talaga mapapakinabangan pa. Naiyak talaga kami ni Lucas sa ginawa niyang iyon dahil puyat at pagod namin ang kanyang sinira at hindi basta gamit lamang. Nakaismid lamang itong tumingin sa amin sabay sabing yan ang napapala ng mga bidabidang kagaya ninyo. Matapos nito ay umalis na sila na para bang proud na proud pa sa kanilang ginawa. Nakita ko kung paanong manginig ang buong katawan ni Lucas sa galit. Tumingin siya sa akin sabay sabi na hindi na niya kaya ang ginagawa ng mga ito sa amin. Kailangan na daw naming turuan ng leksyon ng mga walang hiya naming kaklase na yon. Tiningnan ko lang naman siya at nagtataka kung ano ang ibig nitong sabihin. Pero sa isip ko ay tama naman siya. Kailangan na nilang managot sa ginagawa nila sa amin. Sumusobra na ang mga ito. Napagpasyahan namin na ulitin ang aming ginawa at kahit wala na kaming budget noon ay napilitan pa kaming bumili ng panibagong USB na siyang paglalagyan ng aming gagawin. Dahil naawa sa amin ang may-ari ng computer shop na aming laging pinupuntahan ay hindi na kami pinagbayad nito. Sobrang natuwa naman kami dahil kahit papaano ay mababawasan ang aming gastos. Pero nagtataka lamang ako ng panahong yon kay Lucas dahil humiwalay siya ng ginagamit na computer sa akin. Nang tanungin ko siya tungkol dito ay sinabihan lamang niya ako na basta daw. Sigurado daw siya na matutuwa din ako sa gagawin niya. Hindi ko naman na siya pinagtuunan pa ng pansin at ginawa ko na lamang ang aming dapat na gawin. Nang matapos ay nagpasya kami na saka na ito dalhin sa aming professor dahil baka pag-initan na naman kami ng grupo nila Alexis. Mas mabuti na yung sigurado at sa harapan ng buong klase namin ipapasa para makita nila kung ano man ang gagawin ng grupo ng mga bully naming kaklase.
Habang pauwi kami ay sipol-sipol si Lucas kaya naman hindi ko napigilan. Natanungin siya kung ano ang kanyang ginawa kanina at mukhang masayang-masaya siya. Nakangiti siyang tumingin sa akin sabay sabi na malalaman ko din bukas kung ano yon at maghintay na lamang daw ako sa ginawa niyang ganti kay Alexis. Bagaman at may pagtataka sa aking isipan, ay hindi ko na rin naman pinilit pa na sabihin niya sa akin ito. Tulad nga ng kanyang tinuran, maghintay na lamang ako sa anumang plano niya. Kinabukasan, pagkapasok ko pa lamang sa aming university, ay napansin ko na ang mga pasimpleng tinginan ng mga mag-aaral habang nakatingin sa kanilang mga cellphone at laptop. Ang iba ay tatawa-tawa pa na parang may kung ano silang nakikita doon. Pagdating sa room namin ay lumapit agad sa akin si Lucas sabay tanong kung nakita na raw ba yung nasa university page namin. Nagtataka akong sumagot na hindi pa. Dali-dali niya akong sinabihan na i-check ang phone ko at bisitahin ang page upang tignan kung ano ang tinutukoy niya. Pagbukas ko ng page ay nagulat ako sa bumungad sa akin. May skandal doon na ang bida ay si Alexis. Kitang-kita dito ang lahat ng kanyang pinaggagawa. Napatingin naman ako kay Lucas na parang nagtatanong dito kung ano ang bagay na yon. Mukhang nagets naman niya ang tingin ko na yon. Kaya naman sinagot niya ako dahil ang literal na kahulugan ng karma is a bitch dahil yun naman daw si Alexis. Sa totoo lang po, Papa Dudut, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa ginawang yun ni Lucas. Oo, at masama ang ginawa sa amin ni Alexis at gusto ko ding makaganti sa kanya. Pero parang sobra naman ang naging ganti na ito. Bukod sa napahiya siya sa buong school ay sigurado masisira pa ang kanyang pagkatao sa lumabas na sekreto niya. Kinumpronta ko noon si Lucas na bakit gano'n naman ang ginawa niya pero ang tanging sagot lamang niya sa akin ay deserve naman ito ng babaeng nang aapi sa amin. Hindi ko daw ba naiisip ang lahat ng ginawa nito sa amin? Kung tutuusin daw ay kulang pa ang ginawa niyang yon kumpara sa mga pinaranas nito sa amin na hirap at pamamahiya. Pagkabanggit niya dito ay parang nag-flashback sa akin, sa aking isipan ang lahat ng kahihiyan na naranasan ko sa kamay ng babaeng yon. At tila nabura sa akin ang pagkakonsensya ko at naisip na tama nga si Lucas. Tama lamang na maranasan niya ang mga ginawa niyang pamamahiya sa amin. Kaya naman na nahimik lamang ako noon at nakisali pa sa pag-comment ng kung ano-anong masasakit na salita dito. Hindi pa ako naging masaya doon. Shinare ko pa ang naturang video sa lahat ng pwedeng pagkalata nito. Akala ko noon sa pagiging keyboard warrior ko nang makita kong pumasok na si Alexis na kayo ko ito na parang hiyang-hiya. Maraming nakita na rin ito ang video niyang kumalat ngayon sa buong campus. Ang mga kaibigan niya na akala niya ay tutulungan o dadamayan man lamang siya ay isa din sa ngayon ay nakikitawa sa kanya. Hindi niya marahil kinayang sikmurain ng lahat ng mga tinging ipinupukol sa kanya ng aming kaklase at ibang mga estudyante. Sa lugar na yon, kaya naman agad siyang tumayo at nanakbo palabas ng silid-aralan. Natatawa naman kami ni Lucas sa kanyang naging reaksyon at napapir pa nga kami sa isa't isa. Nabura din naman kaagad sa page ang video niya pero hindi na nabura sa isipan ng mga tawang kumalat nitong sikreto. Noong lumabas ang nasabing video ay ang araw kung saan huli din namin siyang nakita na pumasok. Akala namin ay nagpasya lamang ito na lilipat na lamang ng papasukang eskwelahan. Ngunit nagkamali kami. Ilang linggo pa lamang matapos ng ginawa namin ni Lucas ay nabalitaan na lang namin na kinuha ni Alexis ang kanyang sariling buhay. Sa sobrang kahihiyan umano na kanyang dinanas ay nagkaroon po ito ng depression. At kalaunan nga ay nagresulta upang mas piliin na lamang nitong takasan ang realidad sa buhay. Dito ako parang natauhan, luminaw sa aking isipan na nabalutan ng tila makapal na ulap.
Parang doon ko lamang naisip ang lahat ng aming pinagagawa. Tiningnan ko si Lucas at kita ko din ang pagkabigla sa kanyang mukha nang marinig namin ang balitang yon. Nakaramdam kami ng pagsisisi ngunit tila huli na ito. Hindi naman namin akalain na ganoon ang gagawin ni Alexis kaya naman hindi na namin naisip ang magiging bunga ng aming aksyon. Sa buong araw na yon ay tahimik lamang kami. Nang dumating ang araw ng libing niya ay nagpunta kami ni Lucas. Habang ibinababa ang kanyang kabaong ay humingi ako ng tawad sa kanya at umaasa na mapagaan ito ang aking pakiramdam. Ngunit bigo ako na maramdaman yon. Parang mas bumigat pa nga ang aking pakiramdam matapos ng araw na yon. Doon nag-sink in sa akin na dahil sa ginawa namin ng aking kaibigan ay may isang buhay na nawala. Mas kinain ako ng aking konsensya at hindi ko mapigilan na maiyak na lamang. Bago kami umalis ni Lucas sa lugar na yon, ay nilingon pa namin ang kanyang libingan at ewan ko ba kung dala lamang ng aking imahinasyon. Ngunit parang nakita ko si Alexis na nakatayo sa isa sa mga punto doon at nakatingin sa amin ng aking kaibigan. Hinahangin ang mahaba nitong buhok at ang suot pa nito ay ang uniforme namin sa eskwelahan. Sinusot ko ang aking mga mata upang makasigurado kung tama ang aking nakikita ngunit pagtingin ko ay wala na muli ito. Napapailing na lamang ako dahil mukhang pinaglalaroan na ako ng aking imahinasyon. Dahil sa aking pagkakakonsensya kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Lumipas sa mga araw at kahit papaano ay medyo nawawala na sa aming isipan ang nangyaring yon. Dahil nga sa wala si Alexis, akala namin ay matatapos ng bangungot namin sa kolehiyo sapagkat siya naman ang pasimuno ng lahat ng pang-aapi sa amin. Ngunit nagkamali kami. Dito pa lamang pala magsisimula ang isang malaki at nakakatakot na bangungot na siyang magpapabago sa aming buhay. Unang naganap ang kakaibang pangyayari. Nang nag-research ako sa Silid-Aklatan, halos walang tao doon dahil bihira na lamang naman sa mga estudyante ang gumamit ng mga libro bilang reference sa kanilang mga takdang aralin. Lalo at uso na ang internet at smartphone. Tumayo muna ako noon sa aking pagkakaupo upang hanapin ang isang libro na kailangan ko. Habang papalapit ako sa shelf kung saan ko ito makikita ay biglang nagpatay sindi ang ilaw dito. Napatingala pa nga ako noon dahil tinitingnan ko kung pundido na ba ang ilaw. Mukhang maayos pa naman ito kaya nakapagtataka ang ginawa nito. Medyo nakaramdam ako ng kaunti kasi ganito yung napapanood kong eksena sa mga nakakatakot na palabas. Ngunit dahil nagmamadali na din ako noong matapos sa aking ginagawa kaya naman pinakibit-balikan ko na lamang ang mga nangyayaring yon. Nang marating ko ang destinasyon ko ay agad kong binaybay ang kahabaan nito upang hanapin ang aking kailangan. Ang seksyon na yon sa library ay halos nakasandal na sa pader. Kaya naman habang naghahanap ako at nakarinig ng mga hakbang mula sa kabilang bahagi ng shelf ay hindi ko agad matignan kung sino yon. Para kasing sumasabay ang mga hakbang nito sa paglalakad ko kaya parang na-curious ako kung nagkataon lang ba yon o nananadya ang nasa kabilang bahagi nito. Ayaw ko namang mang-judge pero naiisip ko talaga noon na sinusundan ako ng kung sino man ang nasa kabila nito. Nang makita ko ang libro na kailangan ko ay agad ko itong kinuha at pagkakuha ko dito ay nagkaroon dito ng malaking siwang dahil may ilang libro din na wala na sa pwesto. Dahil may malaking butas na nga sa bahaging yon ay makikita mo ang kabilang bahagi nito pagkakuha mo ng libro. Medyo nasa ibaba din ito at nakaupo ako kaya naman bago tumayo ay napadako ang aking tingin sa butas na yon. At halos takasan ata ako ng kulay ng aking muka nang mula sa butas ay makita ko ang muka ni Alexis na nakasilip sa akin at nakatingin ng masama. Namumutla ang mukha nito at nangangalit ang kanyang bagang. Nabitawan ko talaga ang aking hawak na libro at dahan-dahang napaatras mula doon. Parang pagapang na nga ang aking ginawa nito, Papa Dudut.
Kahit nanginginig ang aking tuhod sa takot ay mabilis akong tumayo at kumaripas ng takbo palabas sa section na yon ng library. Halos nasa dulo na din kasi ito kaya naman ni isang tao ata ay wala akong nakita doon. Nang makarating ako sa hallway akala ko ay magiging maayos na ang lahat ngunit nagulat ako. Nang bigla na lang lumitaw sa aking harapan si Alexis. Galit na nakaturo sa akin at bumuka ang kanyang bibig ngunit wala namang anumang salita na lumabas dito. Ramdam ko ang tagaktak ng aking pawis kahit pa nga malamig ang pakiramdam ng aking katawan at may aircon sa lugar na yon. Napapatras na lamang ako habang si Alexis ay unti-unting lumalapit sa aking kinakaroonan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na mapasigaw. Nang bigla na lamang itong mabilis na naglakad patungo sa akin sabay bulong ng konsentidor. Paulit-ulit niya itong binubulong habang ako naman ay nakapikit na lamang na nakikinig. Ilang mga pares na mga paa ang aking narinig na patakbong lumapit sa aking kinakalagyan bago tuluyang naglaho ang mga bulong ni Alexis. Napaupo lamang ako sa aking kinakalagyan at natutulalang umiiyak. Hindi ko na nga namalayan na nakalapit na ang mga taong dumating na yon sa akin. Naririnig ko ang mga tanong ng mga taong nasa aking paligid ngunit hindi ko magawang sagutin ang mga ito. Tila umurong ang aking dila dahil sa kilabot na aking naramdaman ng mga oras na yon. Naramdaman ko na lamang na ginigiyan na ako ng mga ito palabas ng library at naglalakad na kami patungo sa nurse office. Literal na tulala lamang ako noon kaya naman hindi din ako pinauwi agad ng nurse. Naalala siguro na baka kung anong mangyari sa akin kapag lumabas ako na gano'n ang aking kalagayan. Saka lamang ako pinalabas nito nang dumating si Lucas upang ihatid ako pa uwi. Nang makita ko siya ay parang doon pa lamang ako natauhan. Agad akong lumapit sa kanya at hinila siya palabas doon. Dinala ko siya sa isa sa mga bench sa loob ng paaralan at doon kami pansamantalang naupo. Kinausap ko agad siya na posibleng binabalikan kami ni Alexis at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari habang nandun ako sa library. Nakatingin lang siya sa akin at akala ko nga ay sasabihin ito na may tama na ako sa ulo ngunit hindi naman niya ito ginawa. Imbis na mga salitang may panghuhusga ang marinig ko sa kanya ay mas natigilan ako sa kanyang mga sinagot. Hindi lang ikaw ang ginagambala niya, pati ako. Doon ako napatigil sa aking parang hysterical na kalagayan. Tinanong ko siya kung paano din ito nagpaparamdam sa kanya. Sinalaysay niya na habang nasa computer shop daw siya na madalas naming puntahan ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Una daw ay panakanakang nag-iiba ang display ng kanyang computer sa nirerentahan niya. Naka-headphone siya dahil nakikinig din siya ng music ngunit natitigil daw ito dahil nagkakaroon ito ng parang static na tunog. Kaya naman hindi niya maintindihan ang kanyang pinakikinggan. Ilang saglit pa daw kasabay ng isang malakas na static noise ay may narinig din siya mula sa headphone. Nagamit niya na sumisigaw na isang babae. Aminin mo ang ginawa mo sa akin. Paulit-ulit daw yon. Dahil sa lakas ng tunog na ito at masakit na sa tenga, ang ginawa nito ay naisipan na lamang niya na mag-force shutdown ng computer. Ngunit pagkapatay down nito ay nakita niya mula sa refleksyon niya sa screen nito na nakatayo sa kanyang likuran si Alexis. Ang mukha nito ay nasa tenga niya. Nakatapat lang ang bibig nito sa kanyang tenga habang matim itong nakatingin sa screen ng computer. Doon daw napagtanto ni Lucas nang akala niyang sigaw sa kanya na mula sa computer na ginagamit ay galing pala mismo sa kanyang tabi. Napalabas daw talaga siya noon ng computer shop kahit pa nga may natitira pa siyang oras doon. Nasakto naman daw na hinahanap siya ng ilang estudyante na nakakita sa akin sa library at pinapunta daw siya doon sa nurse office. Matapos ng kwento niya ay parehas kaming natahimik ni Lucas. Mukhang nakarma kami sa aming ginawa at ngayon ay binabalikan na kami ng taong sinira namin ang buhay. Wala mang magsasalita sa amin ay alam naming sa aming sarili kung ano ang nais niyang
ipakahulugan sa kanyang mga binitawang mensahe. Gusto nitong aminin namin ang aming ginawang kasalanan sa siyang hindi namin magagawa. Dahil may posibilidad na mawala ang aming pinaghirapang scholarship. Walang nagsasalita sa amin pero sa sarili namin nakapagdesisyon kami na manatiling lihim na kami ang dahilan kung bakit kumalat ang video ni Alexis. Naghiwalay kami ng araw na yon na determinado na hindi kami magsasalita sa kahit na sino. Kinagabihan ay hindi agad ako nakatulog, Papa Dudut. Naisip ko pa din kasi ang mga nangyari sa amin ni Lucas ng araw na yon. Nakatulala lamang ako noon nang biglang tumunog ang aking cellphone. Tila may video na nagpe-play dito. Napabangon naman ako bigla sa aking pagkakahiga upang tingnan kung bakit bigla na lamang itong bumukas. Nagitla ako nang makita na ang video na nasa cellphone ko. Ang kumalat na skandal ni Alexis. Natatakot na ako ng oras na yon dahil ang video na ito ay binura ko na rin ng araw na tinake down ito ng school university page. Kaya kung paanong naroroon na naman ito sa aking cellphone ay hindi ko alam. Pinilit ko itong patayin ngunit kahit na anong pindot ko ay hindi ito tumitigil. Dahil ayaw talaga nitong mawala sa screen at paulit-ulit itong nagpi-play ay naisipan ko na i-shutdown ang aking cellphone. Pagkamatay ng aking cellphone ay nakahinga talaga ako ng maluwag. Grabe ang kabog ng aking dibdib. Parang may pinapahiwatig kasi ang nangyaring yon. Ayoko mang isipin pero maaaring maging sa aming mga tinutuluyan ay sinundan na rin kami ni Alexis. Nahiga na muli ako sa aking kama at itutulog na sana ang aking nararamdaman. Ngunit halos kakapikit ko pa lamang ay nakarinig ako ng isang higbi. Pinakiramdaman ko muna ang paligid upang masigurado na hindi ako namamali ng dinig. Tahimik na tahimik ang paligid kaya naman maririnig ko kaagad kung talagang may umiiyak nga sa aking kwarto. Ilang sandali pa ay muli ko itong narinig. Nanggagaling ang tunog na yon sa aking paanan. Tila nakasandal ito sa aking kama. Kinakabahan man ako ay naglakas loob akong tumayo upang silipin kung sino ang naririnig kong yon. Dahan-dahan kong tinunton ang dulo ng kama at sinilip ito. Pero imbis ata na ang taong inaakala ko na naroon ang magulat, ay ako ang nabigla sa aking nakita. Mula kasi doon ay nakangiting nakatingala sa akin si Alexis. Kahit nakangiti ito sa akin na parang nang uuyam ay iyak na may paghinagpis ang tunog na kanyang pinakakawalan. Atras na sana ako ngunit bigla ko nitong hinawakan sa aking magkabilang braso. Kaya naman hindi ako makagalaw palayo sa kanya. Mas nadagdagan ang takot na nararamdaman ko nang bigla ay umikot ang katawan nito patayo habang ang kanyang ulo ay nananatiling nakaharap sa akin. Nanlalaki ang mga mata ko na tinignan siya habang unti-unting tumayo mula sa pagkakaupo niya sa may sahig. Nang makatayo na ito ay mabilis na lumipat ang mga kamay nito sa aking leeg. Napahiga ako noon sa kama dahil sa puwersa na kanyang binitawan at maging siya ay nasama dito. Sakal-sakal nito ang aking leeg habang mahinang tumatawa. Ako naman ay pinipilit na tanggalin ang kanyang mga kamay. Ramdam ko ang lamig na mga ito habang mahigpit na nakahawak sa aking leeg. Maiyak-iyak na ako dahil sa hirap na akong huminga noon. Nananalangin na rin ako noon na sana'y maawa sa akin ang babaeng aking nasa harapan at tigilan na nito ang kanyang ginagawa. Maya-maya ay naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang hawak sa akin. Nakita ko ang pagyugyog ng kanyang mga balikat, tanda na umiiyak ito. Nakatingin lamang ako sa kanya habang naghahabol ng aking hininga. Siya ay patuloy sa pagtangis na parang inilalabas niya ang lahat ng sama ng loob na kanyang nararamdaman. Kung noong una ay natatakot ako sa kanya, ngayon ay nakakaramdam na ako ng awa at pagsisisi. Napaiyak na din ako dahil damang-dama ko ang kanyang emosyon. Mahina akong bumubulong noon sa kanya na patawarin niya kami ni Lucas sa aming nagawa na hindi namin ginusto ang nangyari sa kanya. Paulit-ulit na sorry lamang ang aking nabanggit habang tinitignan ang kalunos-lunos na itsura niya. Nagdesisyon ako ng mga oras na yon na aminin na
ang aking nagawa. Oo, at naging masama siya sa amin, ngunit hindi dapat kami ni Lucas nagpabulag sa aming galit dahil tuloy dito ay nakasakit kami at nakagawa ng bagay na mayahalin tulad o mas masahol pa sa mga ginawa sa amin na siyang naging dahilan ng lahat ng ito. Kaya naman nangako din ako sa kanya na kinabukasan na isasabihin ko ang lahat ng mga nangyari. Hindi na din kasi kaya ng aking konsensya na dalhin ang bigat ng aming nagawa. Nakaganti nga kami sa kanya, ngunit ang naging kapalit naman nito ay ang buhay niya. Nang marinig ito ni Alexis ay tumigil na ito sa kanyang pag-iyak at tumingin sa akin. Marahil ay tinitingnan niya ang aking mukha kung may bahid ng pagsisinungaling dito. Nang masigurado nito na nagsasabi ako ng totoo ay tahimik itong tumango sabay ng kanyang paglalaho. Hindi naman ako nagpatumpik-tumpik pa ng gabing yon at agad na pinuntahan si Lucas. Pungas-pungas pa itong humarap sa akin sabay tanong kung ano ang ginagawa ko doon ng alanganing oras ng gabi. Dineretso ko na agad siya sa aking pakay at matapang na sinabi na kailangan naming umamin sa aming nagawa kay Alexis. Sinabi ko sa kanya na hindi na kaya ng aking konsensya ang lahat at ikinuwento ko din ang aking mga karanasan ng gabing yon. Sinabi ko sa kanya na kitang-kita ko ang hinagpis ng kaluluwa ni Alexis dahil hindi niya makuha ang hustisya na para sa kanya. Pinaliwanagan ko din si Lucas na kailangan naming gawin ito para na rin sa kakatahimik ng aming isipan, maging ng kaluluwa ng aming naagrabyadong kamag-aral. Mukhang naintindihan naman niya yon, kaya naman sumang-ayon ito na bukas din ay dediretso kami sa Dean's Office upang ilahad ang lahat ng aming ginawa. Handa kaming harapin ang anumang parusa na ipataw sa amin. Walang-wala yun kumpara sa bigat ng aming naging kasalanan. Pagpasok namin kinaumagahan ay dumiretso kami sa aming pakay, pero nagulat ako na pagdating namin doon ay inako ni Lucas ang lahat ng kasalanan. Sinabi nito na siya ang naganap ng video at siya din ang nagpakalat nito sa iba't ibang platforms dahil nadala siya ng sobrang galit sa pangaaping aming naranasan. Magsasalita sana ako upang sabihin na may parte din ako sa naganap, ngunit ngumiti lamang sa akin si Lucas. Sabay iling. Wala na akong nagawa na patawan siya ng expulsion ng university. Mabuti na lamang at hindi na rin nagpasa ng reklamo ang mga magulang ni Alexis. Nakita siguro ng mga ito ang pagiging sincero ni Lucas at alam nila na may kasalanan din ang kanilang anak sa mga nangyari. Hiniling na lamang nila na huwag nang makalabas pa ang mga nangyari sa loob ng opisinang yon. Pagkalabas namin doon ay niyakap ko si Lucas at agad na tinanong kung bakit niya inako ang lahat. Ngumiti lamang ito sabay sabi sa akin na siya naman daw talaga ang gumawa ng lahat ng yon. At nadamay lamang ako sa kanyang labis na paghihiganti. Bago siya umalis ay nangako kami sa isa't isa na mananatili pa ding magkaibigan at pagdating ng panahon ay muli kaming magkikita. Matapos po ng araw na yon ay hindi na muling nagpakita si Alexis. Malungkot man na hindi ko na nakasamang umakyat ng entablado ang aking matalik na kaibigan, ay masaya naman ako na natahimik na rin si Alexis. Ang huling naging balita ko po kay Lucas ay umuwi siya sa kanilang probinsya at doon na lamang nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Naway magsilbing aral ang kwento naming ito ni Lucas sa inyong mga tagapakinig, lalo na sa mga kabataang nakakaranas din ng naging sitwasyon naming dalawa. Maraming salamat po sa inyong oras and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Bern. Hindi maiiwasan na kapag tayo ay nagawa ng masama ng ating kapwa, ay nakakaisip din tayo ng hindi magagandang bagay na maaari nating gawin sa kanila. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat ay isabuhay natin ito. Maraming paraan upang maturuan sila ng leksyon ng hindi nakakapanakit, tulad ng naging kwento nila Bern at Lucas. Masyado silang nadala ng kanilang emosyon na siyang nagresulta sa mas masalimuot na kaganapan sa kanilang buhay. Tandaan sana natin na minsan ay hindi lamang emosyon ang ating dapat na paganahin, kundi maging ang lohikal nating kaisipan.
upang sa huli ay wala tayong pagsisihan. Hanapin po at mag-subscribe sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din sa Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.